Hello mga bossing! Welcome back! PH Ako Pinoy! Heto mga boss, humarap po dito sa kamera. Etong malaki po na sinalaysay po niya lahat kung ano at ano ang mga ginawa ni BP Inday Sara. Eto nga mga boss, no? Umiyak nga po dito si Madriaga. Luhang-luha. Kaya dami po dito ni Luistro mga boss. Sinigurong nasa record ang pag-iyak ng testigo na si Ramil Madriaga. Eto naman si Chua mga boss. Panoorin natin yung tanong ni Chua dito kay Ramil mga boss. Panoorin natin mga bossing. Eto. Notice. Napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So, hindi nyo po dito mine-mention yung duffel Daming bag. pera no? So, ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o 35 ordinary million, bag? mga Pwede boss. po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large, Duffel dark bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng Uy, duffel bag ready dito? ready. Parang hindi script mga boss, no? Ready mga boss. Tingnan natin. Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Meron po kaming dalawang... Ayun, oh. Wow. Ganito po. Pinakita po ni Chua, ano po mga dito sa boss. dalawang to? Wala Naku po mga boss. po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po sa dalawa Wala po. mga boss. Grabe. Plakpakan na si Chua natin. Ready mga boss. Madalang bag na. Plakpakan pa natin. Play. Yung itsura lang, kamuka. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? Tatlong doble po o apat. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po, pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang... Alright. So, that would be all, Madam Chair. Any other clarificatory question? The Honorable Adjong. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Saballa et al. Complaint. Parte po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million. Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay na on December 20, 2022, nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote,
Sa RAM, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip at sa Ombudsman. Tama po ba yun? Although in English, tinagalog ko na lang po yung ano ha. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po. Na matagal niyo na pong kakilala na ano po yung in what capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of VP Sara or VP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala ko po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major Lachica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon. Kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Tama? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit, na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor. Opo, Madam Chair. So, yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam na ngayon niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Okay. Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyong may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit. Hindi po. Ano pong nangyari doon? Ang kasama po ni at Colonel Lachica po yung lumapit sa amin ni Colonel okay. Nolasco. Kasama Okay. niya po yung babae po. Okay. So, ibig sabihin, dumating po kayo doon, kasama niyo po si Colonel Nolasco, tapos si Colonel Lachica, kasama niya po si SDO Gina Acosta. Tama po ba yon? Hindi ko po sure yung Acosta. I can remember her face but not the name. It's, I'm not- Madam Chair, for the information of this August Chamber, according to the affidavit of Mr. Madrega, which he read earlier, on page 12, ang sinabi, number? Page 18. Page 18, number 60. At around, I'm quoting directly from the affidavit of Colonel Mr. Madriaga. At around past 3 to 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Lachica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer SDO Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles, 3 large bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Tama po ba yung pagkabasa ko? Sa affidavit? Tama po. So tama lang po yung pagkasabi ko na nung dumating po kayo doon sa DepEd ay nakita niyo po si Colonel Lachica papalapit na may kasama si SDO Acosta, which you later learned as the Special Disbursement Officer. Tama po ba yun? Tatandaan ko po yung mukha po ng babae pero hindi po ko familiar nung nakita ko sa pangalan nung time na yun. Okay, pero kasi sinabi naman po, later you learned that it was Yes, sir. the Special Disbursement Officer Si Gina Gina Acosta po. Opo. Gina Acosta. Ngayon, sinabi niyo din po doon sa inyong salaysay na after few years na nalaman sa publiko, and this was also being reported publicly, that the 125 million confidential funds
were actually spent in 11 days. At according to you, hindi po yun totoo dahil 24 hours ay nai-deliver na namin yung amount na yun. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair, Your Honor. So yung pinakita po kanina ni aking kasamahan na duffel bags na na-mention din niyo po dito sa inyong affidavit na duffel bags, yun po yung eksaktong nakuha ninyo na received from by you from Colonel La Chica and Gina Acosta as you mentioned here in your affidavit as the amount to be transported or to be delivered. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Nakita nyo naman po yung bag na yon at tinuro sa pina-confirm po sa inyo yon at na-describe nyo naman po kung gaano kalaki at kaliit. Tama po ba yung kanina lang, no? Opo, So, Your ibig Honor. sabihin, kung kayo po yung nag-transport at na-deliver nito, at kayo, sabi nyo nga po, kumuha kayo ng 1 million, ibig sabihin, nahawakan nyo po itong duffel bags na ito. Tama Opo, po ba? opo, Madam Chair. Opo, Your So, Honor. mabigat ba? Opo. Gaano kabigat? Madam Chair, Sa probing. The Honorable Adjong, let us confine ourselves Okay. to what Okay. appears in the affidavit already. Okay, I'm just curious because he describes. Yeah, I know. I understand. So I will simply, Madam Chair, inform the honorable chamber that as what had intimated earlier by one of our colleagues that we should confine our questions pertaining to the affidavit of Col. Madriaga when it comes to the second complaint, which is basically the 125 million pesos spent in just 11 days. It appears, Madam Chair, that the person involved in the distribution of this 125 belies the 11 days, but in fact admitted that it was spent within 24 hours. That is exactly what his affidavit is saying, and that was we are trying, Mr. Chair, to actually solicit from him and to confirm whether his allegations, his affidavits are true or not. Maraming salamat, Mr. Madriaga. Maraming salamat, Madam Chair. maraming salamat po. Thank Your you, Honor. Honorable Adjong. Any other Justice members who wish to raise clarificatory questions? I will be calling Honorable Abante, Madam Chair. and then Honorable Jokno, and then Honorable Tino. Madam Chair. Before they, Is this a point of order? no, I just wanted to finalize some of the questions. With the indulgence of the Justice members I have called already, mayroon yata pong naiwang question si Kong Ridon. So with your indulgence, we recognize the Honorable Ridon. Maiksi na lang po. Very important ho, Madam Chair, Mr. Madriaga, na maging tapat no, sa komite at sa bayan dito sa usapin po na ito dahil mabigat yung mga paratang. Binanggit po ninyo sa supplemental affidavit yung pong kahandaan po ninyo na magbukas no, ng inyo pong mga bank accounts for further scrutiny ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow yourself, allow the committee and the future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at this, Your Honor. okay, at this point po ba, Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly, binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. Alright, yun lang po, Madam Chair. Thank you. Now we recognize